first phase for Team Liquid Philippines. Pero again, tulad na sinabi ni Boyet, this is the YSS of KNTZ, the most comfortable play style for Team Falcons. Titignan natin kung kaya bang puwersahin ng Team Falcons ang game number 4 or tutuloy-tuloy na ba ang Stampede papunta sa playoffs. Casters, but let's go to the Land of Dawn. Sabay-sabay natin yan malalaman sa pagpasok natin sa game number 3. Match point for TLPH, meanwhile for Team Falcons. Naghahanap kung madudugtungan pa nga ba ang kanilang pananatili dito sa MPL Philippines Playoffs. Alam mo, bago natin tutukan to gusto ko lang i-commend yung napakalupit na graphics na yun, pre. Yung pumapasok-pasok. Oo nga, pre. May mga, oo nga, ma'am. Eto na, wait lang. May bakbakan na kagad sa gitna. De, pero going back doon, napakalupit ng mga graphics natin. Shoutout sa, sa production team natin. Yes. At sa lahat ng mga nandito sa MPL Arena. Pero Nakita mahirap natin ito para sa Falcons, ha? Sumasabay kasi kung gaano rin kabigat talaga yung laban na ito. And so far for TLPH, yung kabigatan ngayon ay nandito sa game number 3 sa kung saan ito na lang yung puntos sa kanilang inaantay para makaabante. Pero hindi makaabante masyado dito sila Ogwen. And so far kahit si Boyet, yung buong panelist natin ay medyo napapugtong hininga sa draft ng Team Falcons. Oo. I think mag-a-agree din naman ako dun sa mga observation nila, no? Kasi observation nila. Kasi ang TLPH, yung kanilang comp dito, napakatapang eh. Di ba, isipin mo, yung mid nyo, Eve, sobrang spammable nung Void Blast yan. And the Void Crystal. Tapos may Hylos ka pa na kasama. So, for Kyle TZ, ito yung mahirap na part para sa kanya. Paano niya iso-survive yung early game? Ayan, din mo si Owen nga, di makasurvive dun sa folks na gagaling dito kay JP at kay Sanji. Yep, and it heavily relies din dito na mechanics, favored comfort hero na TLPH ang ilan pa sa kanilang mga napili. Yeah. Not to mention na kanina ng drafting phase, I was actually expecting for Team Falcons na tanggalin sana yung Lancelot. To remove somehow yung init na meron din si Carl TZ. But siguro parang, respect, sige, bigay niya yung best hero. Pero ngayon, turtle ang paglalabanan. Ayan na, papasok si Sanford, pero nakapag-traceless din si Kyle TZ. River Manipulation, naibigay ni Sanji. Pag-hook ay nakuha na kagad. Team Liquid Philippines, nakatakas si Sanford, tapak sa second eye. Pero maghahabol ata dito ang Falcons. Black TZ, susuruhin si Carl TZ at si JP. Pero nandun yung stun mula kay Daddy James. Pero di pa ata tapos si Sanji dito. Habang sa may bandang kita naman, Carl TZ. Pero nandun yung pating! And first blood para kay Super Marco. Grabe no, nilunod. Kung hindi ka madada sa pakiusapan, nilunod ng daddy catch dito ni Super Marco. What a great way to somehow make it to their advantage yung ganong ikot sama sana ni Oheb. And for me, for TLPH, yun yung kailangan nilang bigyan na magandang communication here para sa gold laner nila. So far for Team Falcons, dyan nila kaya naman na i-outmaneuver TLPH. Katulad nga sinabi ni Oheb, or by the way ni Boyet, execution ang labanan dito sa game number 3. Yun na pagaling na pumindot Macro-micro na talaga hindi na to about sa mga heroes na gamit nyo Kasi normal lang naman talaga yun, may mga counteran And ang ganda ng sinabi ni Boyet doon, pindutan na lang. And para sa Falcons at sa lahat ng mga teams naman kapag nandun ka na sa sa bingit ng inyong pagkakalaglag, doon mo dapat ibigay yung 100% mo, no? May naa-awaken Oo, may nagigising. Mala Sun Jinwoo, mga gano'n. Yan, nakilala rin ako Sun Jinwoo pag mga ganyan Si Midnight? Oo. Diba, dito mapapareact ka rin talaga sa kung ano nga ba yung mga kailangan yung i-polish, ano ba yung mga kailangan yung gawin. Ngayon, may mga conditions tayong inilatag din kanina, Burrito. Pero ngayon, mas nagmamatter for Team Falcons muna is yung survivability nila. Maprolong at makapag-stay pa na matagal-tagal dito sa playoffs. Pero for TLPH, they have the same plan. They have the same vision. At kung vision na pag-uusapan, grabe din yung vision nila on the turtle as TLPH slowly makes their way. Pipick off pa yata ng isa. Uy, kubo na pang-purify. Alam kasi ni Carl TZ na walang pantakas. Itong si Pew, bukod sa kanya purify. Pero tumama din yung bangka mula sa bangkero na si Kyle. Ngayon naman ay nailapag na rin yung Glorious Pathway pero wala naman ng magiging casualty pa bukod doon kay Carl. Grabe, no? Habang si Obe dito, pinuruhan na kagad nila. Sanji na ako ng kill. May kailangan umatras. Hawak pa rin ni Flap itong pagong na ito pero nakalagay dun sa poder ng TLPH. Pero maganda kasi Flying Clouds 2. Ang bilis ng sumama! Oh my goodness! Sumama na rin sa Clouds dito si Oheb. Second death
Kay Super Marco ulit siya babagsak. Pero ngayon abot si Cartesi sa pangalawang pagong. Flaptizi bumabakod. Sanford sa may bandang likod. Pareho na Yun. ginagawa pero hindi pareho makuha ang pagong. Okay na, nakuha na ni Cortez. Atras siya dito. Pero sabi ni Sanford, laban pa ba natin? Huwag na nga lang. Kaya may ipit ata si JB. Wala siyang patakas dito. Kiniskis na lang niya yung mukha dun sa pader niya. And Team Falcons, kahit pa paano nakakabawi ha. Grabe no, pag nasa kanyang tubig sila, lumalawang parang hukbok dagat to. May barko, merong mga sharks. Ay, oo nga. Lahat ng yun ay nagiging magandang advantage para sa Team Falcons. Instead na Team Liquid yung malakas pag mga saan yung tubig, sila pa yung nahihirapan kumilos dito, Burrito. At katulad noon, takedown onto Sanford. Tunaw ka agad. Napakaganda nung rear manipulation na yon. And ang mahirap kasi pag tumapak ka dun sa pinakadulo, may 0.5 seconds pa na may stun ka. And sakto yung moment na yun para maabutan ni Cartesi at mailand yung kanyang Tornos. May madalikod naman, Owen. Kalahati kagad din si Sanji. May nangyari na nakabasag na si Kyle dun sa ibaba. And medyo iniipit din ang TLPH. Magandang simula ito para sa Falcons ha. And by the way, no, compared to Game 1 and Game 2, Yeah. mas nararamdaman natin yung push pagdating sa third objective dito ng Team Falcons. So far, top and bottom side ng TLPH ay basag na agad. Plus, nakikita natin ngayon na hindi na sila masyado nag-struggle na tunawin agad ni Sanford. They have a quick answer dahil na nga lang din sa mga early shutdowns on the Woheb. And not Wow! only that, may gante pala ang The Goat. Masyadong madugo, hindi na pinakita sa camera yung pagkitil dito ni Cartesi. Pero si Flap, naramdaman niya yung Tornos. Halos 1/4 yung damage. Pasok na rin dito yung river manipulation. May ibig si Flaptizi. Natunaw ka agad. Pero tumama yung bangka. Okay yun eh. Sasakripisyo ng kanyang buhay. Para lang sana mailigtas. Pero lalaban na rin si Kyle. May puncture din na naigamit. And si Pew ay tumulong na rin lang. Pero atras sa muna TLPH, hindi na nila ipipilit pa. Okay, dun magaling ang TLPH. Pagka nakita nila kalamangan ng Team Falcons sa turret man, sige, tututukan nila. Ito yung very snappy approach for TLPH. Hindi nila hinahayaan na mag-persist yung symptom. At ngayon, pangatlong pagong, libreng pakukuha ng The Golden. And while all of that is happening, merong nagnanakaw doon ng purple buff at hindi siya magtatagumpay sa pagkakataon na yun. Lang, ang ganda ng bawi dito ng TLPH ha. Yung 1-point-something K na nahawakan ng panandalian dito ng Falcons ay nabawi kagad nila mula doon sa turn na nakuha or yung kill mula doon sa itaas dito kay Super Marco. Sabay yung pagong ay nakuha din nila. Ngayon gagamitin yung Mountain Shocker. Habol ba dito ang Falcons? Alam lang nila kung saan manggagaling dito ang cavalry. Pero hindi na nila ilalaban pa. Alam nila kung where, pero hindi nila alam kung when. Tsaka how. Oh, wow. Tagdagan na rin natin ng what. What is the action plan? Ayun. Ginawang thesis, pero ngayon kailangan na dupepensa. O when medyo mapapadasal, denied na! Yun na, sa submission na ba niya? Flicker. Naku, nagamit pa niya yung flicker. Conceal pa! Kaya alam, kung sila ay nagamit din, makikipaghabulan ata sino ang magiging taya. Nagbabay time lang pala kasi may ginagawa din sila dun sa may top lane. Si Super Marco ay mapapabayaan dun sa itaas. Makakaligtas pa ata dito si Ogo. Hindi. Ibibigay na niya kanyang sarili. Kaya lang si Sanford ay nakakuha din naman ng kill. Nagamit na yung Throne of Ruin. Kailangan matras si Kyle. Black TC nagamit yung Consecration. Sapat ba yung damage dito ni Kyle? Yes, sir. Nabitawan din yung Traceless pero si Black TC talagang tinitibayan. Na-clear niya ng Mataim team itong wave sa gitna at makakasurvive pa rin yung Torre sa middle. Nakakita tayo ng mga individual na tactics dito for Team Falcons, pero problema is for TLPH. Medyo nalilito man pero nandun pa rin yung main goal objective nila to take down core damage dealers dito sa Team Falcons. Muli, nakita naman natin for TLPH na tila ba kahit sila naninibago na mayroong mga gantong taktika. May mga magic din na nagagawa Team Falcons laban sa kala. Looking at our Infinix in-game equipment, ngayon, compared to the past few games, mas nakakasabay ang Team Falcons. Hindi huge yung gap nila laban sa Cavalry. Gusto ko rin tutukan yung Gold Day matchup natin. Talagang nilamang ni Super Marco yung naging tagpo na iyon. And dahil din sa tulong ng mga miyembro ng Team Falcons, 2 beses nila nabigyan sa top lane itong si Oheb. And para sa akin, okay na yun eh. Kasi nung games 1 and 2, di ba kung Hindi. titingnan natin, parehas MVP yung game na yun at talagang hindi napigilan si Oheb eh. No? Diba? Back-to-back na siya doon. And so far, for Team Falcons, they need to have their back pagdating sa mga ganito, mga pick-off ng TLPH. Ngayon, balikan natin. Nagawa na nilang i-shutdown ng early facing si Oheb. They have to be consistent. Pero Carl Easy! May pangpating at natamaan siya ng 2 beses. Owen ay pumasok sa likod. Nagamit yung flicker dito ni Oheb.
Pero makakasurvive, Sanford, gamit yung Throne of Ruins, kaya lang hindi yata sapat para makaligtas. Sanji dito tatamaan din nung ultimate from Few, pero Flicker ay ginamit niya para lang makatakas. Grabe, parehong nahihirapan yung baby kick sa baby shark. Ayun. Doon ako nagulat. Yung mga baby shark na nanggagaling dito kay Super Marco, isa sa pinakamalaking dagok dito for TLPH. Pero ngayon, makakatawid yata. Makakalapit sila JP. Kalahati. At habang sila nagko-contest dito sa Lord, may ilang mga linya nakakalabang ang Falcons. Kalahati, ang baba na ng buhay dito ng Lord! And Kai TZ with that Lord! Carlito ay nakabawi din naman ng kill. Pero si Pio, baba ng buhay. Kailangan niya Sa likod! Pero sa may pantalikuran si Oven. Nice setup para dito sa Team Falcons. Pero may pabawi din na gagawin dito si Sanford. Makikipagsabayan na siya sa tatlo. Numbers gaming. Nag-iisa! Lugi siya pero sabi niya, hindi, laban natin. Sanford pumunta din super backpack. Nakikipagsabayan talaga. Ito si Sanford at hindi na siya makakaligtas with the Sky Piercer from Super Marco. Ubos ang TLPA. Unti-unting nakakabangon dito ang Falcons Nest. Hindi sinasabi natin, kailangan ng namahaba-habang runway para makaabante. Ito yung chance nila to stay ahead of TLPH. 3K established goal lead after that multiple takedowns onto TLPH. At hindi lamang yun. Ngayon mas nararamdaman natin yung kalamangan ni Super Marco, being the core damage dealer himself. At ngayon for TLPH, they're on an unfamiliar territory at sila ang dedepensa. Grabe yung naging sequence na yun. Gusto ko lang tutukan na yung laki ng buhay na bumalik kay Super Marco. Halos kalahati ata yung naipuno nung kanyang ale na skill 2. Pero Lord, sasalubungin nila. Carl TCI, umabante na rin. May puncture pa naman siya para magtakas. At dito yung pating. Sasalubungin ni JP. Kailangan nila lumayo dito. Clear mo na yung gitnang bahagi. Then yung Lord ay yung tunawi na ng tuluyan dito ng CLPH. Dahan-dahan na gapang ang ginagawa dito ng Team Falcons. Great tactic din na hindi nila masyado pinilit. Dahil remember for TLPH, maganda sila at magaling yung kanilang draft. Kapag yung mga ganong turnaround na bumababad ang ilang mga members ng Team Falcons. Kung kaya naman hindi nila binigay yung conditionness na yon, sila na mismo yung umaawat. Sila na mismo yung nag-i-establish ng limit muna nila. Alam mo, ang interesting dito para sa Team Falcons at saka sa TLPH. Una sa TLPH, 100% kasi sa regular season na yung laro na naipapanalo nila pag naka-flying cloud sila. Pero para bang binabasag ng Team Falcons ang mga statistika na pinag-uusapan natin dahil sa performance sa kanilang ipinapakita. Though maaga pa naman para sabihin, pero makikita natin kung gaano kalaki yung adjustment na ginawa ng Falcons. Meron kasing babalikan doon. Regular season yun. Ngayong playoffs. Ayun na. Panibagong kabanata ang ating sinusundan. At sa ngayon, sa pagkakataon ito for Team Falcons, nandun pa rin naman yung urge to stay. Pinakulan yung deadly catch here para kay Super Marco. Maiwasan naman TLPH, but we cannot deny na kahit sila ngayon ay sobrang nag-aalala sa mga ganong klaseng atake ng Team Falcons. Mukhang nakatunog si Carl TC na parang may something dito sa may bush na to. Kasi imposible namang walang naglalakad-lakad dito, lalo na okupado na no, yung halos kabuuan, para mga 70% ata or 80% ng mapa ng TLPH ay hindi nila malayang nalalakaran. Pero ang Falcons ngayon ay pwesto na rin doon sa kanilang objective, which is the Lord. Black DC abante, si JP narito na rin. Kailangan din mag-react dito ng TLPH kasi kung papansin natin sa bandang baba, napupush din na maigi dito ni Owen. So alam na Falcons kung sakali na may isang bababain, most likely it's going to be Sanford. Di tayo nagkamali dyan. Ngayon, it's up to TLPH on how will they dance around dito sa Lord na sinasayaw lamang ng Team Falcons. Unti-unti pa rin silang nakakapag-establish tuloy-tuloy ng lead dito. Gold man yan, kills man yan, pati sa posisyones ay nakakakuha ng magandang advantage yung Black TZ. Okay, speaking of advantage, ang ganda na advantage na nakuha ng Falcons dito. Ngayon si Kyle TC nakuha na yung Lord, and si Sanjay namatay! Sama kayo na! Kay Owen! Ito na, suntukan na daw. Sabi niyo ng CLPH, nakabawin nyo si Sanford nag-isa. Ayan na naman! Ang main damage dealer nila na maalam. Black TC ngayon ay aabante na rin. Kyle TC nakakuha na ng kill. Ngayon si Carl TC masyado pang malayo. Owen! Ang sakit ng mga normal hits dito ni Owen. Pero si Carl TC ay nandito na Thornrose ay nabitawan na rin niya. Sabi ni Carl TC, lalaban pa ba dito ng CL? Hindi na muna at atras. Dito ang Cavalry. 7 seconds para kay Sanji. Aabot naman para dun sa base siege na niluluto ng Falcons. Maski si Sanford ay may aabutan pa
na dedepensahan dito. Team Falcons has the ball right now. Maari rin naman nilang may maximize yung Lord na dala-dala nila. At kasabay nga niya ng kanilang pagtunaw sa batang kambing sa bandang baba. Nandito ang puwersa ng idol ng mga kids. Even Flaptizi is that confident na walang sino man sa TLPH ang kayang sumagasa mag-hold down sa kanya. Napakahapdi nung damage eh. Hindi ko alam kung galing ba kay Fio yun or galing kay Kyle Tizzy. Pero eto na, mamapain na ni Super Marco. Every cooldown ng pating pwede niyang ibato yan dyan sa tore para unti-untiin. Kaya nga si JP, tinan mo, nag-invest na rin ng Athena Shield just in case na makasalo siya ng mga pating ng mga deadly catch dito. And di ba kung gaano kalaki yung goal difference ni Super Marco tsaka ni Owen? Hindi yan basta wave jump na yung goal Oo, laki ng difference talon. natin. Kasi malaking factor nga dyan yung sinasabi natin na si Super Marco is not really someone that TLPH wants to totally i-boost lahat ng resources sila. Oo, masakit si Super Marco. Pero may isa pa silang problema. Hindi pala isa, dalawang problema. Few and Kyle Tizzy with the continuous hits. Ngayon for TLPH, Sanford, oo, kaya niyang retain but only for a few seconds. Without him, and sobrang naa-atake, naa-abot dito sila Sanjin. Remember, Sanji is super vulnerable with his Eve. Malakas yung poke, pero malakas din siya or pwede rin siyang maabot anytime dito nila Flap. Nakatulad ng ginagawa niya sakto dito. Oo, wala kasi siyang dash na aasahan eh, no? Kasi yung flicker lang. Kalahati agad, oh. maaari, pero kalahati kagad yung bully. Sharper, napakahapdi naman. Yung mga pokes mula dito kay Few. Isa pa to sa mga iisipin pala ng TLPH. Hindi lang si Kyle, hindi lang si Super Marco. Yung idol din ng mga kids. Ito yung sinasabi ko sa kanina eh. May mga teams na nagigising. May ilang mga teams na lalo silang nanggigigil para makabawi. And so for Team Falcons, ngayon ramdam natin yung urge na makabawi. Buksan ang panibagong pahina dito sa match number 1 natin. Kasabay niya na pag-respawn ng pangatlong Lord sa laban na ito. 17 minutes or almost 17 minutes pa lang naman tayo ng ating laban. Meanwhile for TLPH, still, they're capitalizing na kaya naman pa rin nila mag-clear wave. Problema dito, Burrito, is bukas kasi lahat ng kanilang base sa bandang gitna, pati sa top lane. At yung baba is still action in progress para dito kay Ogwen. Actually, medyo maswerte pa nga ang TLPH eh, kasi sa bandang itaas tumubo yung Lord, no? At least makiklear nila ng maaga yung wave dun sa itaas si Memberman. Pero sila pa nga nagsisimula. Ay. Traction? Si Kyle Tizzy masyado pang malayo. Makakalapit siya dito, kalahati yung buhay ng Lord. Tapos sa may bandaling ko, si Ugin may pinaplano, ha? May niluluto dito. Tara, panalo ba ito para kay Ogwen na pati sa likod? Nakuha ni Kyle Tizzy, pumasok din si Owen. Pero makakasurvive si Sanji, kailangan na matras ng mga miyembro dito, pero napugahan ni Super Marco. Bumigil! Gamit din ni Flap Tizzy. Lord ay hawak ng TLPH, pero mag-isa na lang ang batang kambing. Kumpleto pa ang Team Falcons. Making it a triple kill! At ngayon sa game number 3, kakayanin na bang i-extend ng Team Falcons ang kanilang kalamangan na pag-stay? Ang kaya na nga i-extend ang Team Falcons sa kanilang buhay dito. Game number 3 para sa Falcons.